ating Panginoong Diyos at tayo po ngayon ay dadako po sa ating pag-aaral at kailangan po kasi na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay dapat maging malalim po tayo sa mga aral po ng ating Panginoon sapagkat ang ating lalim na ito ang siyang magbigay sa atin ng katatagan, kasiglahan, sa ating paglilingkod po sa Kanya. At lalong-lalo na ngayon na matindi na po ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. At syempre, ang inuuna pong tinitira ng kalaban, of course, yung mga anak po ng Diyos. Kaya marami na pong anak ng Diyos ngayon na parabagang natalo na sa mga bagay sa mundo. Okay? Ang iba nawala na, ang iba ay nanlalamig na, ang iba ay nadapa na, ang iba ay tuluyan na nawala, sapagkat napakatindi po ngayon ang mga nangyayari po sa ating paligid. Kaya tayo bilang isang anak po ng Diyos, kailangan po natin mag-recharge. Tama? I-recharge natin ang ating buhay spiritual sapagkat mahirap po kapag ang ating buhay spiritual ay malubat. Malubat po, kailangan ma-recharge ng mga salita po ng ating Panginoon. Okay? Now, our topic this morning is about the birth of Jesus Christ. Ang kapanganakan ng Panginoong Heso Kristo. Ngayon, alamin po natin ngayon sa banal na kasulatan at atin po ngayon i-compare sa mga nangyayari po ngayon sa ating paligid. Ano po ba ang mga ginagawa nila? Ano po ba ang mga practices po nila sa mga bagay na ito na kung saan po ay ito po ay hindi po bago sa atin. During the time ay atin din po itong ginagawa, yung mga ginagawa ng mundo po ngayon. At sila po ay nagsiselebrate. Ano pong sineselebrate nila ngayon? Yung darating na 25? Christmas. Christmas. Okay? So, alamin natin ngayon, ito po ba ang Christmas? Ay totoo po ba ito? Biblical po ba ito? Ito po ba ay katuruan ng Diyos o katuruan ng mga reliyon o ng mga tao? Okay? So, dito po ay makita ho natin sa history po, during the time pa, sa panahon po ni Constantine, sa panahon ni Constantine, noon pa po yan, ito na po ay ginagawa po ng mundo. Kaya po malinaw na ang gumagawa po nito, the practice was popularized by the Catholic Church, which adopted it from pagan midwinter. So, ito po ay talagang kilala, popular po ito sa buong mundo, na ito po ay sineselebrate ng mga pagano dahil ang kanilang paniniwala, nung pinanganak daw ang ating Hesus Kristo, ay taglamig. Diba? Taglamig daw po, Yun po ang kanilang sinasabi sa kanilang mga ginagawa po, mga kapatid. So, alamin natin ngayon kung talaga bang taglamig. Kasi kung taglamig, dapat ang mga tupa o ang kawan ay dapat sa loob ng bahay. Tama po? Okay? Pero hindi, Basahin po natin ang aklat po ng Lucas chapter 2 para po malaman po natin kung talaga ba ay winter, yung time na yon. Okay? So, Luke chapter 2 verse 7, sabi po dito sa wikang Tagalog, mga kapatid. Okay? Sa verse 6, umpisan po natin, at ito ay gayon nga
na samantalang sila ay naroon. Sinong sila? Si Maria at saka si Jose. Ang mga araw ay naganap na siya ay dapat nang magsilang. Sino ang dapat magsilang? Si Maria, no? Verse 7, at siya ay nagsilang ng kanyang panganay na lalaking anak. At ibinabalot siya sa mga pamikis na lampin. No? During that time kasi, sino ba nakakaabot ng lampin nung pinanganak? Tayo po, no? Na mga senior. Ngayon po, iba na no? Ano na po ang ginagamit ng mga bagong panganak ngayon? Diaper na po, sosi na. Di ba? So dati, lampin po Ang iba nga, tinatawag pang katsa. No? Alam po bang katsa? Yung katsa po ay balot po ng harina, no? Yun po yun dati. Inilabhan ng maayos yung harina, kasi dati ang harina, hindi naman po yun sako talaga na dati. Tela po dati ang nilalagyan po ng harina. So dati, yun po yung ginagawang lampin during the time. Pero ngayon, ay iba na po, no? Talaga hong, diaper na, EQ na, no? Okay? So dito, anong sabi dito? At siya nagsilang ng kanyang panganay na lalaking anak at ibinalot siya sa mga pamingkis na lampin at inihimlay siya sa isang sabsaban dahil wala ng silid para sa kanila sa bahay panuluyan. So saan po siya inihimlay? Saan po siya inilagay, mga kapatid? No, sa sabsaban. So, ibig sabihin po, talagahong ang naranasan ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, ay hindi po natin yan naranasan, na bagamat naranasan natin na tayo'y pinanganak at binalot sa lampin, subalit, doon po sa sabsaban, hindi po tayo nilagay doon. Manapay, ang ating Panginoong Kristo, ang siyang inilagay doon. Bakit? Sapagkat ay wala ng silid o bahay panuluyan during that time, no? Hindi ho siya tinanggap, hindi ho siya inilagay sa magandang lagayan, mga kapatid. Doon po siya pinanganak, no? Doon po sa Bethlehem, mga kapatid. At ito po siya po ay inihimlay o inihiga sa isang sabsaban, mga kapatid. Pag sabing sabsaban, ito po ang bahay ng mga tupa. Ito po ang bahay ng mga kawan, mga kapatid, no? Yung kulungan, ibig sabihin, no? Doon po siya, mga kapatid. Kaya tayo, mapalad nga tayo sapagkat tayo po ay pinanganak. Saan po tayo pinanganak? Ang iba sa ospital, no? Ang iba naman sa bahay, pinanganak. Pero kung inyo pong titingnan, kaya naman gawin ng Diyos. Po? Na siya po ay panganak sa magandang ospital o anumang kaharian. Kaya niyang gawin po yun. O bakit nangyari po ito? Sapagkat ito po ay nagpapakita lamang yung ating Panginoon ng kanyang pagpakababa, no? Sa harapan ng lahat ng mga tao upang siya po ay magiging isang halimbawa sa buhay po natin. Kaya po, ito po ang dahilan. Sa verse 8, ang sabi po dito, at meron sa lupain ding iyon ng mga pastol na nanatili sa parang na nagbabantay ng kanilang kawan sa gabi. Tingnan niyo po, saan daw yung kawan? Nasa labas po ba o sa loob? Nasa labas, mga kapatid. Kasama mga nagpapastol. Binabantayan sila. Binabantayan ang kawan sa gabi. Mga minamahal. Okay? So, ibig sabihin po, hindi po ito taglamig. Tama? Kasi kung taglamig, dapat ang mga tupa, ang mga kawan, nasa loob. Tama po? Kasi alam naman po natin na ito po ang klaseng mga
tupa na ito o mga inalagaan po during the time, hindi po talaga ito sila tatagal sa lamig. Tama po? Kaya sila nasa labas kasi po hindi po talaga taglamig. No? Sinasabi lang po nila ito na taglamig po. Verse 9, at narito ang anghel ng Panginoon ay lumapit sa kanila. No? Sinong kanila? Sa mga pastol ng tupa, at ang kalwatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, sila ay lubhang natakot. Tingnan niyo po mga kapatid. Verse 10, at ang anghel ay nagsabi sa kanila, huwag matakot, sapagkat masdan, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na magiging para sa lahat ng mga tao. So, ito po ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Dapat po tayo magalak. Amen po? Dapat po tayo magalak. Bakit? Kasi po merong Kristong pinanganak po, mga kapatid. Pero, tandaan po natin, katulad po sa sinasabi ng mundo, na pinanganak daw ang ating Panginoon Kristo ay winter, hindi lamang winter, kundi December 25, mga kapatid, tandaan po natin, hindi po totoo na December 25 pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Hindi po December 25. Sabi-sabi lang po nila yan. Ang totoo niyan, mga kapatid, basahin po natin, okay? Saturnalia extended from December 17 to 25, and in AD 274, the Emperor Aurelian made December 25. No? Ibig sabihin, sila lang po ang gumawa po nito. Sila lamang po ang nagbigay ng buwan, araw, ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, dahil po ito ay itinulad nila sa tinatawag po na Saturnalia. Ibig sabihin ito Saturnalia, ito po yung kanilang Diyos-Diyosan. Tama? Ang sabi po dito, ituloy natin, ay a feast of the invincible sun. Ito po yun, si Saturnalia po. No? January 6 was sacred of Dionysus with the toleration of Christianity under Constantine. No? Sa pamumuno po ito ni Constantine, mga kapatid. Both December 25 and January 6 became Christianized feast. Christmas and Epiphany, respectively, symbols originating largely from classical or Teutonic Celtic paganism. So ito pala ang mga ginagawa ng mga pagano, no, mga kapatid. Kaya po, hindi po tayo naniniwala po sa kanila na ang kanilang paniniwala, ang ating Panginoon Kristo daw ay pinanganak December 25. Meron ba tayo nabasa sa Biblia na pinanganak ang Panginoon Kristo December 25? Wala po, mga kapatid. Okay? Walang tutol ng ating Panginoon Kristo ay pinanganak. Amen po? Pero, wag natin bigyan ng buwan, araw, o petsa yung kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat wala pong nakakaalam o nakakapagbilang kung kailan pinanganak ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ito po ay ituloy po natin. Malinaw po na ito po ay mga gawang paganism. Na ito po ang paganism ay naniniwala sa mga Diyos-Diyosan at sila po ay naniniwala ng kanilang sariling kaunawaan, ng kanilang sariling kaisipan. Yun po ang tinatawag na paganism. Hindi yun sila naniniwala sa katwiran ng ating Panginoon. Hindi yun sila naniniwala sa mga salita po ng Diyos, mga kapatid. Kaya dito po ay such as lights, greenery, and special foods. Kaya di ba may mga ilaw-ilaw, di po ba may mga Christmas light. Tingnan niyo po yung mga tao ngayon, kahit to mahirap, basta daw may Christmas light, okay na. Di ba? Pakuti-kutitap, di po ba? Pero tingnan niyo po, mga kapatid. Pag meron tayong ginagawa ng ganon,
Ano po ba ang naramdaman ng mga tao? Nung tayo wala pa sa Lord, ano po naramdaman natin? Nung tayo po ay may mga Christmas light. Di ba sa puso, nagkaroon ng emosyon na maganda, masaya? Pero tingnan niyo po, anong habol? Anong habol po? Para purihin ng tao. Tama? Tama po ba? Ay, ang ganda naman ng Christmas light ni ganito, ni ganyan. Grabe, ang ganda. Di ba? Kaya nga may mga tao na mga mayayaman, pinupuno yung bahay ng Christmas light, mga kapatid, no? Para ano? Para purihin, para dakilain siya, para itaas siya na ito ay mayaman, ito ay talagang napakaganda ng kanilang bahay. Saan na ngayon ang kapurihan ng Diyos? Di ba nawala na? Tama po? Tao lang po ang napuri. Sa totoo lang, hindi naman po ang Diyos eh. Tama po? Okay? So, saan ngayon doon ang sentro ng kapanganakan ng Panginoon? O di po ba? Di ba wala? Okay? So, ano pa po ang mga ginagawa nila? Di po ba? Ito ang panahon din na magsama-sama yung pamilya. Tama po? Okay? Nagkaroon ng mga reunion, nagkaroon ng mga kung ano-ano, mga aktibidades para magkita-kita, mga kapatid. At ang iba ay meron pang tinatawag na cheese gift. Sa totoo lang, wala naman talaga binigay kasi pinalitan lang yung binigay mo eh. Tama po? Wala naman po talaga binigay sa atin. Kasi pag cheese gift po, nagpalitan lang kayo. Tama? So wala po, binalik lang po yung binigay mo. So walang pagbibigay po roon. Tama po? Wala pong pagbibigay. Yun po ay mga gawa na mga paganismo, mga pagano na kung saan po ay ganyan po ang kanilang mga practice nung unang panahon pa, at ito po ay hindi ho tinuturo ng banal na kasulatan na tayo po ay maglagay ng mga Christmas tree, maglagay ng mga ilaw o kung anuman, mga kapatid. Bakit? Hindi pa ba sapat ang ating Panginoon Kristo na siya pong ilaw? Tama? He is the light eh. Hindi na kailangan ng kandila o ilaw, papailaw ka dyan para sabihin na lumiliwanag ang buhay mo sa Panginoon Diyos. Ang totoong lumiliwanag sa buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po? Kaya ho, huwag nating gayahin ang mga ginagawa ng mga pagano, mga kapatid. Ang ilagay natin ang mga ilaw na yan, Christmas tree na yan, biro mo, magkaanong halaga naman yan, ang mamahal din po yun. So, di ba? Imbes na gagawa tayo ng gano'n, dapat ibili na lang natin ng pagkain. Tama? Eh? Ibili na lang natin ng pagkain, mga kapatid, kasi sayang, biro mo, kung kuti-kutitap dyan eh, tapos pagkatapos na ng December, kukunin mo na naman uli. No? Pagdating naman December, bili ka na naman uli. Ang iba naman, nilinisan lang. Di ba ba? So, ibig sabihin po mga balit, ay ang liwanag po sa buhay po natin, hindi ho ilaw na literal, tama? Ang lumiliwanag po sa atin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. So, sabi po dito, gradually became associated with Christ, with Christmas, kasi pag sinabing Christmas, misa kay Kristo, no? Mass. Christ Mass, no? Christmas, ganon, no? Pag mimisa o pagsamba, hindi ho. Ang atin pong pagsamba, first day of the week. Tama? First day of the week, sa tuwing Sunday po, yung ating pagsamba natin. Ano po ba ang unang araw ng linggo? Hindi ho Monday, ha? Okay? Sunday po. First day of the week. Sunday po yan, para kay Lord. No? Yun pong tinuturo ng ating Panginoon. So, sabi po dito, ay, as did Saint Nicholas, whose feast on December 6, no, had been a time for giving gifts, especially to children. No? Totoo po yan. Tama po? No? Talagang maraming bata na binibigyan. Wala akong masama ang pagbibigay. Tama? Kasi baka ma-misinterpret natin. Hindi mo masama ang pagbigay.
Pero bakit itaon mo pa ng December 25 ang pagbibigay kung kaya mo naman ibigay ng ibang buwan? Tama? Okay? So bakit ganon ang mga nangyayari ngayon? Kasi po, pagan practice po yan eh. Mga practice po yan ng pagano, mga kapatid. Okay? So walang masama na December may magbigay sa atin. Basta ang motibo natin, tinanggap natin dahil binigay niya. Tama po? Hindi dahil sa December 25 na pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang motibo talaga nila niyan, mga kapatid, kaya sineselebrate nila kasi ang Panginoong Jesucristo daw pinanganak ng December 25. Hindi totoo po yun, mga kapatid. No? Kasinungalingan po yun. Kasi wala po sa banal na kasulatan na pinanganak ang ating Jesucristo ay December 25 o anumang buwan. No? Wala po nakalagay sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya po ay sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, ay hindi ho tayo naniniwala sa mga ginagawa ng pagano ngayon. Tingnan niyo po, isa pa. Ano po ba mga ginagawa ng mundo ngayon? Kung bakit sila nagtitipon, nagkakasiyahan? Di ba? Nag-iinuman lang eh. Nagkakagulo lang eh. Di ba? Mga Christmas party nila, party-party ng ganon, di po ba? So wala naman kaluluhati ang Diyos doon. Tama po? Manapay, kaguluhan nga po nangyari karamihan eh. Dahil pag nalasing na, di ba? Nagbabarila, nagsasaksakan. Tama po? Pagkalasing na aksidente, na disgrasya dahil sa motor. Di ba? So wala ho kasing glory ang Diyos doon. Amen po? Wala pong ano doon eh. Walang presensya ng Diyos doon sa mga ginagawa ho nila. Ang totoo niyan, ang presensya ng kalaban ay nandoon kasi lagi hong marami pong mga tao na ganun po yung mga ginagawa na hindi po kaya-aya, kalugod-lugod po, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Alam na po natin ang tao, pagka ang tao po ay na-emosyon na po yan, talaga hong akala niya ay yung ginagawa niya ay tama. Tama po? Pero in the sight of God, ang ginagawa pala ng mga taong ito ay hindi po kaya-aya sa harapan po ng ating Panginoon. Ngayon, babalik tayo doon sa kapanganakan po ng ating Jesucristo, mga kapatid. Okay? So, sa lumang tipan, meron na pong prophecy. No? Talaga pong ito ay pinrapisi na po ng mga propeta during the time. Basahin po natin, mga kapatid, Isaiah chapter 7, mga minamahal. Isaiah chapter 7, verse 14. No? Ano sabi ho dito? Isaiah chapter 7, verse 14. Okay? Isaiah chapter 7, verse 14. Sabi po dito, therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Tama? Ang Diyos ay sumasa atin. Sabi po ni Isaiah, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi. Virgin. Ibig sabihin po ay wala pa siyang asawa. Tama? Mga kapatid? Ibig sabihin po, wala pa siyang kinakasama, mga minamahal. No? Nang sabi dito, maglilihi. Sino po yung tinutukoy na ito? Na virgin, ibig sabihin si Virgin Mary. Tinutukoy po nito, mga kapatid. No? Ang sabi dito, at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ngayon, ang tanong, nung pinrapisi ba ito ni Isaiah, nagkaroon po ng katuparan? Amen. Nagkaroon ng katuparan sa Matthew chapter 1. Basahin po natin. Matthew chapter 1,
verse 23. No? Ito po yung katugunan ng propesya po ni Propeta Isaiah. Sabi po dito, "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us." Yung Emmanuel pala, ang ibig sabihin, God with us. Suma sa atin ang Diyos. Yun po pala ang ibig sabihin. So nagkaroon po ng katuparan, mga kapatid. Yung prophecy ni Isaiah. At saan pa po natin matagpuan, makita yung prophecy ni Isaiah, mga kapatid, sa aklat po ng Isaiah chapter 9. Okay? Verse 6. Okay? So, ibig sabihin po, bago nangyari, ito po ay pinrapisi na. Sinabi na po ng mga propeta, hindi lamang po si Isaiah, maging si Daniel. Ganon din po, no? Dito muna tayo sa Isaiah chapter 9 verse 6. Anong sabi niyo dito? "For unto us a child is born." Si Kristo po ito, mga kapatid. "Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Tingnan niyo po. Malinaw po, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Tingnan niyo po, mga kapatid. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos. Kaya, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, talaga hong hinulaan na, pinrapisi na po ni Isaiah, na siya po ay Almighty God, o the Mighty God, mga kapatid. Makapangyarihang Diyos. Okay? Kaya nakakalungkot, maraming mga aral ngayon, na si Kristo ang pagkakilala nila, hindi ho Diyos. Okay? Malinaw po, Mighty God po ang ating Panginoong Kristo. Sa Tagalog, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Tingnan niyo po. Kaya po, pagkailangan natin ng payo, kanino tayo humingi ng payo? Sa Lord. Tama? Sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. So, yan po ang prophecy, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi pa po nangyari, talagahong pinrapisi na po ito ni Propeta Isaiah na talagahong merong ipanganak na isang lalaki at tatawagin po siyang Emmanuel. Okay? Ang ibig sabihin po, God with us. Okay? So, malinaw po yun, mga kapatid. Ano pa po ang sabi ng Daniel? Daniel chapter 9. Basahin po natin. Para po alam natin na ito pala ay hindi lang po ito sa bagong tipan, kundi sa lumang tipan din, mga kapatid, na ito po ay propesiya na ni Propeta Daniel, chapter 9, verse 25, mga kapatid. Okay? Daniel, chapter 9, verse 25. Ito po ang sabi, mga kapatid, "Know therefore and understand that from going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks, and 62 weeks, the street shall be built again, and the wall even in troublous times." Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Sinong Misaya tinatawag? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Pag sinabi kasi Misaya, ibig sabihin sa English po ay anointed. Pinahiran, ibig sabihin po, mga kapatid. Verse 26.
And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahiwalay ang pinahiran at mawalaan ng anuman at gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating, at ang wakas niyaon ay sa pamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay nagkaroon ng digma, mga pagkasira, at ay ipinasya niya. So, ang Misayas po talaga ay darating, no? Mga kapatid, ito po ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa bagong tipan po ba, ay nagkaroon po ba ng katuparan yung sinasabi ng Misayas? Basahin po natin, aklat po ng John, no? John chapter 1. Basahin po natin mga kapatid. Tandaan po natin, ang mga propesya, hindi po pwede na hindi po magkaroon ng katuparan, mga kapatid. No? Talaga nakakaroon po yan ng katuparan sa banal na kasulatan. John chapter 1 verse 41, sabi po dito mga kapatid, He first finding his own brother Simon, and said unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. No, hinanap muna niya ang kanyang sariling kapatid na si Simon, no? Ang naghanap po nito ay si Andres, mga kapatid, no? At sinabi sa kanya na sumpungan namin ang Misayas, na ito ay ang kung ipakahulugan ang Kristo. So ang Misaya, ibig sabihin Christ, no? Pag sinabing Christ, ibig sabihin anointed. Pinahiran, hiningahan, mga kapatid, ng kapangyarihan po ng ating Diyos. So, ibig sabihin po, ay sa madaling salita na yung kapanganakan po ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, ay ito po ay pinrapisi na po during the time. Ibig sabihin, hindi po ito bago, no? Noon pa po, sinabi na po ng mga propeta na meron pong ipinanap na isang lalaki at ang kanyang pangalan ay tatawagin po na Counselor, no? Tatawagin na Mighty God, tatawagin po siya ang kanyang pangalan na Prince of Peace, di po ba? Kaya po ang tao kapag kay Kristo nagkaroon po ng kapayapaan. Amen po? Si Kristo po kasi ang siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. You know why? Because He is the Prince of Peace. Tama? Siya po ang prinsipe ng kapayapaan, mga kapatid. Kaya po tayo, kahit man anong problema, anong suliranin, pagsubok sa buhay, once na ito po ay ating ipagkatiwala sa ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng tinatawag po na kapayapaan po sa buhay. So, prophecy of Isaiah about Jesus Christ. Nakita po natin ang prophecy ni Isaiah at saka yung prophecy po ni Daniel. Ngayon po ay pangalawa, the history of the birth of Jesus Christ. Kailangan alam po natin ano ba ang istorya, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dapat mga kapatid, maniwala tayo sa banal na kasulatan kaysa sa mga tao. Amen po? Huwag tayong mag-rely sa sinasabi po ng mga tao. Kasi tandaan po natin, hindi lahat na sinasabi ng tao ay totoo. Amen? Okay? Pero ang banal na kasulatan, totoo po. Kaya nga sabi po ni Pedro sa Acts chapter 5 verse 29, sabi po niya roon, we ought to obey God rather than man. Mas mainam na kami ay sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Kasi ang tao ay meron po yang, hindi po yan perfecto. Amen po? Meron po yang pagkakakulang sa kanilang mga sinasabi. Minsan pa nga po ang tao ay nagdagdag at nagbabawas. Tama? Okay? Marami po yan mga kapatid. Pero ang salita po ng Diyos, bawal ang magdagdag, bawal ang magbawas. Meron pong kaparusahan sa ating Panginoon. Basahin po natin, aklat po ng Revelation. Okay, basahin po natin mga kapatid. Chapter 22, no?
Revelation chapter 22, verse 18 up to verse 19. Sabi po dito, mga kapatid, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book." So, ibig sabihin, bawal yung magdagdag, no? Kung sino man daw tao ang magdaragdag sa mga bagay na ito, ang tinutukoy po, salita po ng Diyos, at sabi po ay idaragdag daw ng Diyos sa kanya ang mga salot na nasusulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, magkaroon ka ng problema, magkaroon ka ng salot sa buhay. Tama? Okay? Now, verse 19. Ano po sabi dito? Kanina, binasa natin yung pagdagdag. Ito naman ang pagbawas. "If any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book." So ito po ay hindi po siya, ibig sabihin po mga kapatid, hindi po siya parurusahan sa impyerno, kundi yung kanyang buhay dito sa lupa ay magkaroon po ng struggle o problema. Tama? Ito po yung tinatawag na temporal damnation sa buhay po natin. Kaya, hindi po pwedeng dagdagan, hindi po pwedeng bawasan ang salita po ng Diyos. Kung ano ang nakasulat, dapat yun lamang po ang ating paniniwalaan. Amen po? So, dahil po hindi nakasulat sa banal na kasulatan, ang kapanganakan ng Panginoong Kristo ay December 25, dapat ba natin paniwalaan o hindi? Hindi, kasi hindi nakasulat eh. Pero ang sinabi ng Biblia, pinanganak ating Panginoong Kristo na ang ginamit, ito po si Virgin Mary, at ito po ay lalang na Espiritu ng Diyos, paniwalaan ba natin o hindi? Dapat natin paniwalaan kasi sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po tao ang nagsabi nito, kundi ang Diyos kasama po ng kanyang mga propeta, kasama po ng mga hari, kasama po ng mga apostol, mga kapatid. Sila ang dapat natin paniniwalaan, no, sa ating pong paglilingkod na ito. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, napakahalaga yung history ng ating Panginoon. Amen po? Dapat alam po natin yung birth, death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kasi, hindi lamang po nagtapos sa kapanganakan. Tama? Tama po? Kompleto ginawa ng Panginoon. Hindi po siya nahinto doon sa kapanganakan lang. Kundi, ang nangyari pa po, siya po ay namatay. Ano pa po ang kasunod nung siya ay namatay, mga kapatid? Alang-alang sa atin. Anong kasunod? Burial, inilibing. At siya po ay nabuhay na muli, mga kapatid. So malinaw po yun, na yun ang dapat natin laging pasalamatan. Amen? Ang kanyang kapanganakan, ang kanyang kamatayan, ang kanyang paglibing, at saka ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya dapat alam natin ang history ng ating Panginoon. Matthew chapter 1, ano sabi po dito sa Matthew chapter 1, mga kapatid? Okay? Matthew chapter 1, verse 20 up to verse 23. No? Sabi po dito, mga kapatid, sa wikang banyaga, and she shall, sa 20 po, "But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream." Tingnan niyo po, no? "Saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost." Kasi itong si Jose, mga kapatid, si Joseph, matinong tao ito. Amen? Siya po ay matuwid, may takot sa Diyos, at ayaw po ni Joseph na mabahiran ang kanyang sarili ng pagkakasala sa harapan po ng Diyos. Okay? Subalit, no? Sa panaginip po, pinakita sa kanya ng anghel ng Panginoon na kailangan niyang tanggapin ito pong si Mary
Okay? Na maging kanyang asawa sapagkat ibig sabihin bago sila mag-asawa ay ang ating kapatid na si Mary, mga kapatid, ay naglilihi na at ang kanyang paglilihi ay mula sa Espiritu ng Diyos. Sa madaling salita, hindi nanggaling siya sa lahi ni Joseph. Tama? Ibig sabihin, ay lalang po ng Espiritu ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Galing po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi pa po sila nagsiping ay naglihi na itong si Maria. Tama? Naglihi na po dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay lalang ng Espiritu ng Diyos. Ang tanong, bakit pastor ganon? Kasi ang purpose noon, mga kapatid, alam po natin, na ang purpose noon kung bakit po ay dumaan sa pagkatao ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, para po tayo ay tubusin. Tama? Yun to talaga ang pinaka-purpose noon, para tayo iligtas, mga kapatid. Okay? Kaya nga po, ituloy natin, ano sabi po dito sa verse 21, And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ito pala ang layunin, itong dahilan, no? Kung bakit pinanganak ang ating Panginoong Kristo. At siya ay magsisilang. Sino siya? Si Mary, ng isang anak, at tatawagin mo siya sa kanyang pangalan na Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Sino ang ililigtas niya? Ang kanyang bayan. Okay? Ang kanyang bayan. Yung pagsabing bayan, yung mga mananampalataya, yung mga anak ng Diyos, yun ang ililigtas ng ating Panginoon. Amen po? Yung mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world, yun ang mga iniligtas ng ating Panginoon. Okay? Ngayon, ang tanong, maraming nagtatanong, ang ating Panginoong Kristo, kung ang kanya lamang iligtas sa kanyang bayan, hindi lahat, ibig sabihin, unfair si Lord, merong maimpyerno, merong hindi. Di ba ba? So, ano naman ang saysay ng word na impyerno kung walang mapunta sa impyerno? Tama po? Kasi meron po talaga mapunta yan. Sino nakakaalam? Tao ba o ang Diyos? Ang Diyos ang nakakaalam, hindi naman tayo Kaya hindi tayo pwede mag-judge sa isang tao na kahit po anong ginagawa yan, kahit man talamak man yung kanyang kasamaan, hindi natin pwede i-judge na, hindi naligtas siya kasi ganun ginagawa. Bakit? Diyos ba tayo? Hindi naman Tama po? Si Lord po ang siyang nakakaalam. Amen po? Subalit, alam lamang natin na ang isang tao ay ligtas sapagkat siya po ay naglilingkod sa Lord. Amen po? Bakit po? Kasi ang iyong ginagawa, bunga po yan ang pagkaligtas ng Diyos sa atin. Tama po? Bunga po yan, iyon na pong ebidensya, yun na po yung bunga. Kaya tayo naglilingkod sapagkat tayo po ay iniligtas na po ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, sino po ba ang dapat nakikinig? Yung sa Diyos ba o hindi sa Diyos? Yung sa Diyos, siyempre. Kung hindi sa Diyos, hindi talaga yung makikinig ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Basahin po natin. Aklat po ng John, no? Para po mas lalo tayong lumalim sa mga salita po ng Diyos, mga minamahal. At ang bunga po ng ating paglalim ay ang biyaya ng Diyos na magbigay sa atin ng katatagan, no? Sa ating paglilingkod sa Kanya. Now, John chapter 8 verse 47, ang sabi po dito ni Lord, siya na sumasa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Kayo sa mga tuwid ay hindi nakikinig sa mga ito dahil kayo ay hindi sa Diyos. Sino ang kanyang kausap during the time? Kausap po niya yung mga Hudyo, mga kapatid, na nag-persecute sa Kanya. Na after nito na sinabi ni Lord, no, sa huling saknong pinagbabato na ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat malinaw pong sabi ni Lord, no, na siya na sumasa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Bakit nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos? Kasi tayo sumasa Diyos, tama? Kasi tayo sa Diyos, mga kapatid. At ang sabi po ng ating Panginoon, kayo sa makatuwid ay hindi nakikinig sa mga ito dahil kayo
ay hindi sa Diyos. Tingnan niyo po, ang taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi sa Diyos. Amen? So malinaw po yun mga minamahal, na the history of the birth of Jesus Christ ay napakahalaga na makita ho natin kung ano po ang mga nangyayari po sa kanyang kapanganakan. Kaya pag sinabi pong Jesus, ibig sabihin Savior. Amen? Pag sabing Jesus, ibig sabihin Savior, no? Tagapagligtas. Pag sinabi naman Christ, ano ibig sabihin? Anointed, pinahiran. Tama? Tandaan po natin yan. Kaya magkadugtong po yan, Jesus Christ. No? Ibig sabihin, Savior and anointed. Okay? In-anoint po siya ng kapangyarihan po ng Diyos kasi siya po ay lalang ng Espiritu ng Diyos. Now, verse 22 ng Matthew chapter 1, now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet saying, ngayon ang lahat ng ito ay nangyari, tingnan niyo po, nangyari po, upang nawa ay matupad itong sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabing, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Yun po ibig sabihin ng Emmanuel, mga kapatid. No? Verse 24, then Joseph being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. Sa gayon, si Jose, na bumangon mula sa pagtulog, no? Natulog siya kaya naginig na po siya ay ginawa ang gaya na naipagbilin sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Tingnan niyo po, no? Tinanggap na niya ang kanyang asawa. Nung tinanggap na niya ang asawa niya, naglilihin na po si Maria. Naglilihin na po, no? Naglilihin na lalang ng Espiritu po ng Diyos. Sa verse 25, and knew her that still she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. At hindi siya sinipingan, no? Tingnan niyo po at hindi siya sinipingan hanggang sa siya ay nagsilang ng kanyang panganay na anak, mga kapatid. So, ito pong ating Yesu Kristo, hindi po ito anak ni Jose. No, hindi po, baga sa hindi siya kadugo talaga ni Jose, sapagkat ang ating Yesu Kristo ay lalang ng Espiritu ng Diyos, no? At ito pong ginamit, ito pong si Maria, para magkatawang tao ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya, at tinawag niya ang kanyang pangalan, Jesus. Ibig sabihin, Savior, tagapagligtas. So, yun po ang history, ang nangyari po, no? Sa ating Yesu Kristo, kung atin pa pong babaybayin, ang nangyari sa ating Yesu Kristo, 8 years old siya. Ano pong ginawa sa kanya, mga kapatid? Tinuli siya 8 years old. Kasi yun po talaga ang ano ng mga Hudyo during the time, no? And then, ay nag-start po siya ng pangangaral. Ilang taon po siya nag-start ng pangangaral? 30 years old po siya, mga kapatid. No, nag-start po siya ng pangangaral ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, malinaw po yun na dapat alam natin ang history ng ating Yesu Kristo para hindi tayo maligaw, no? Para hindi tayo malinlang, para hindi tayo ma-scam, no? Sa mga sinasabi po ng mga tao, mga kapatid. Kaya, kung bakit siya pinanganak, the purpose of his birth, ang layunin po, to save his people from their sins. Yun po talaga ang pinaka-purpose kung bakit pinanganak ang ating Yesu Kristo, to save His people from their sins. Tayo po yun, mga kapatid, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So, John chapter 10, verse 28, anong sabi po dito ng ating Panginoon? Okay? John chapter 10, verse 28, para po meron tayong ebidensya, no? Tungkol po sa tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibinigay po sa atin ng ating Diyos, ng ating Yesu Kristo. John chapter 10, verse
28. Sabi dito, and I give unto them eternal life. Sinong sinasabi na at ako ay nagbibigay sa kanila ng walang hanggang buhay? Si Kristo, ang ating Panginoong Kristo. Tinutukoy niya ang kanyang sarili ng sabi niya, and I give unto them eternal life. Ang nagbigay ay ang ating Panginoong Kristo. Ano po ang kanyang ibinigay sa atin? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Klaro po yun. No? Pag sinabi, binigay ng Diyos sa atin ang buhay na walang hanggan, kailangan ba nating yakapin, paniwalaan? Amen. Meron na tayo buhay na walang hanggan. Ang nagbigay po ang ating Panginoong Kristo. Sa anong paraan? Sa kanyang kapanganakan, sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglibing at sa kanyang pagkabuhay na magmuli. That is the birth, the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kompleto po mga kapatid. Kompletong package ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na ang gumawa nito, hindi po ang tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Kaya ang kaligtasan hindi po dahil sa pag-perform ng mga tao, hindi dahil sa kanyang sariling pananampalataya para sa maligtas. Ang pananampalataya ay bunga, ebidensya, pruweba ng pagkaligtas ng Diyos po sa atin. Amen po? Kaya tayo ngayon ang nananampalataya dahil ito pong ebidensya, ito po yung pruweba mga kapatid. Ito ang bunga mga kapatid ng pagkaligtas po ng Diyos po sa atin. Kaya ang purpose po ng kanyang kapanganakan, mga kapatid, to save His people from their sins. Kaya nga po, meron siya mga tinubos sa iba't ibang lugar no? Tingnan natin ang aklat po ng Revelation chapter 5, verse 9, no? Sabi ho dito, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain, sapagkat ikaw ay pinatay. Ang tinutukoy na ikaw, ang ating Panginoong Kristo, sabi ni John, no? For thou wast slain and hast redeemed us to God, no? At tinubos kami sa Diyos, kasama po si John, mga kapatid, no? At tinubos kami sa Diyos sa pamamagitan by thy blood out of every kindred. Tingnan niyo po, no? Malinaw po na tinubos kami sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo mula sa bawat angkan, kindred, no? Bawat angkan, meron pa na tinubos ang ating Panginoon. Okay? Bawat angkan po meron. No? Halimbawa, angkan ng mga agbayani, meron pong tinubos ang ating Panginoon. Tama po? Mga angkan ng mga balagtas. Di po ba? O meron pong tinubos doon ang ating Panginoon Kristo kasi sabi dito, every kindred. No? Ano pa pong sabi dito mga kapatid? Tuloy natin. Verse 9. Not only every kindred, ang sabi pa po dito, and tongue, no, wika, no? Hindi lamang angkan, kundi bawat wika. Mga kapatid, meron siyang tinubos ng mga Bisaya, meron siyang tinubos ng mga Amerikano, meron siyang tinubos sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, meron siyang tinubos sa mga Tagalog, no? Meron siyang tinubos ng mga Ilocano, no? Kasi bawat bawat wika, meron po siyang tinubos mga kapatid. Di po ba? Kaya pagka ang anak mo ay kapag ang tatay mo ay Bisaya at ang nanay mo ay Tagalog, anong tawag sa anak? Di ba, Bisalog? Di ba? Pagka naman ang tatay mo ay Tagalog, ang nanay mo ay Tagalog, ano naman tawag sa anak? Di ba? Pansit luglog. Puro Tagalog Di ba? So, malinaw po na meron po siyang tinubos, no? Sa bawat angkan at wika. Saan pa? Mga kapatid, God, by thy blood, our of every kindred and tongue
and people, no? At bayan, and nation, at bansa, mga kapatid. Meron pong tinubos ang ating Panginoong Kristo. Meron sa tinubos sa bansang Pilipinas, meron sa tinubos sa Amerika, meron sa tinubos sa bawat bansa, mga kapatid. Yun po ang pagtubos ng ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga tao ay tinubos ng ating Panginoong Kristo. Amen po? Kasi kung ang lahat-lahat ng mga tao sa buong mundo ay tinubos ng Panginoong Kristo, edi wala nang saysay yung sinasabi ni Lord na meron mapunta sa impyerno. Amen po? Okay? So malinaw po yun, no? Hindi lahat ay tinubos ng ating Panginoong Kristo. Maaaring sabihin natin, Pastor, unfair naman si Lord. Meron palang mga hindi tinubos. Diba? Si Lord nakakaalam doon. Bakit pakialaman natin yung trabaho ni Lord? Amen po? Trabaho po yan ni Lord. Hindi naman natin trabaho pong pagligtas Tama po? Okay? Trabaho po yan ni Lord ang pagliligtas. Siya pong nakakaalam kung sino ang kanyang iniligtas. Tama? Okay? Sa atin, alam natin na tayo ligtas sapagkat ang bunga ng kaligtasan ay ito ngayon ang ating ginagawa sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Kaya malinaw po, the purpose of His birth is to save these people from their sins. Ngayon, dahil tayo po ay binigyan na ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating Panginoon, ano po ba ang gawin natin? Dapat po ba tayo malungkot o magalak? Di ba magalak? Di ba? Kaya nga po tayo, kahit man puno ng problema, nagagalak tayo. Bakit? Kasi po tayo tinubos na. Amen? Iniligtas na po tayo. Dapat paniwalaan natin ang sinasabi po ni Lord. Huwag na po tayo magdalawang isip. Amen? Bakit po tayo magdalawang isip? Kasi, hindi po magdalawang isip. Kasi po, ito po'y katotohanan na sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Galing po ito sa kanyang mga salita. The great joy was exceeding and worship Jesus. Kaya nga po, nagagalak tayo every Sunday na sambahin ang ating Panginoon. Amen po? Kasi po, tayo ay tinubos na, iniligtas na po tayo ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng alin? Ng ating effort? Hindi po. Sa pamagitan nino, ni pastor? Hindi po. Sa pamagitan nino, ng tao nagpatanggap sa iyo? Hindi po. Sa pamagitan nino, sa ating pananampalataya? Hindi po. Ito po sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen po? Biyaya ng Diyos ang siyang nagligtas po sa atin. Basahin po natin sa aklat po ng Ephesians chapter 2, mga kapatid. Ephesians chapter 2, verse 5. Malinaw po ang sinasabi po dito ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo. Sabi po dito, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Tingnan niyo po, sa pamamagitan po ng biyaya, kayo ay nangaligtas. Hindi po dahil sa ating pagpe-perform, hindi dahil sa ating ginagawa, hindi dahil sa ating pananampalataya sa Lord para tayo maligtas, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Ephesians chapter 2, verse 8 up to verse 9, sabi po dito, for by grace are ye saved through faith. Kaninong faith ito? Sa pamagitan ng pananampalataya nino, ng may-ari ng grace ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. No? Nananampalataya din po siya sa Ama na sa pamamagitan po ng biyaya, tayo po ay naligtas. And that not of yourselves. Kasi kung ito'y pananampalataya ng tao, bakit sinabi pa po ni Pablo, and that not of yourselves? Dapat sinabi ni Pablo, because of yourselves. Tama? Pero hindi. Ang sabi po ng Panginoon sa pagitan ni Pablo, and that not of yourselves. Hindi dahil sa iyong sarili. Ibig sabihin, hindi dahil sa iyong pananampalataya, because faith without work is dead. Sabi po naman ng kasulatan, kaya ang pananampalataya, mga kapatid, ay may kasama po yung gawa. Kaya hindi tayo naligtas sa pagitan ng ating pananampalataya, kundi sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Nang sabi po dito, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ito po ay kaloob sa atin ng ating Panginoon
Ano yung kaloob? Yung kaligtasan, mga kapatid. And then verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi sa mga gawa na baka ang sinuman ay magmayabang. Tingnan niyo po, marami ngayon mayayabang mga pastor na dinidiktahan nila na kapag ka hindi mo tanggapin si Kristo, hindi ka ligtas. Mali po yun, mga kapatid. You know why? Because we are saved by grace alone. Amen? We are saved by the grace of God. Ang Diyos po, biyaya po ng Diyos ang siyang nagligtas po sa atin. Ano pong ginawa ng Panginoon? Siya po ay ipinanganak. Siya po ay namatay alang-alang sa atin. Siya po ay nagtigis ng dugo, mga minamahal. Kaya tayo po ay binili ng dugo ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. And after noon, siya po ay inilibing. And after 3 days po, siya po ay nabuhay na magmuli. Yun po yung kaligtasan, mga kapatid. Amen po? Kaya sabi doon, for God so loved the world. Ibig sabihin, the beginning of our salvation is only our God. Amen po? Ang simula ng ating kaligtasan ay ang ating Diyos. Hindi po yung tao. Amen po? Hindi yung pagdidikta o pagkukontrol sa atin ng tao, mga kapatid. Malinaw po na tayo po ay biyaya po ng atin. Ang kaligtasan ito na sa atin ay biyaya po ng ating Diyos. Romans chapter 3, para mapatunayan natin, ang ating Panginoon Kristo pala ay meron din pananampalataya na katulad po natin. No? Basahin po natin, Romans chapter 3, mga kapatid. Akala natin, tayo lang ang nananampalataya sa Panginoon. Hindi po. Ang ating din Panginoon Kristo ay nananampalataya during the time sa Ama, mga kapatid. No? Romans chapter 3, verse 22. Ano sabi po dito, mga kapatid? Even the righteousness of God, which is by the faith of Jesus Christ. Take note, which is by the faith of Jesus Christ. Meron ba pananampalataya si Kristo? Amen. Meron. Malinaw po. And to all and upon all them that believe, for there is no difference. Tingnan niyo po, walang pagkakaiba ang ating pananampalataya at ang pananampalataya ng Panginoon sa ating Ama, mga kapatid. Amen po? Kaya tingnan niyo po, yung faith na sinasabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 up to verse 9. Faith po iyon ng Panginoon Kristo doon sa Ama, sapagkat siya po ay nagtubos po sa atin. Siya po ang gumawa ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, for by grace ye are saved. Malinaw po na tayo ay iniligtas dahil sa biyaya ng Panginoon through faith. Whose faith? Faith po ng ating Panginoon Kristo doon po sa Ama, mga kapatid. Hindi po nating faith para tayo maligtas. Ang faith, bunga po, ebidensya po, okay? At prueba po ng ating pagkaligtas ng ating Diyos sa ating mga buhay. So malinaw po yan, the purpose of this word is to save His people from their sins. Kaya, number 4, the great joy was exceeding and worship Jesus. Basahin po natin ang Matthew, mga kapatid. Panghuli po dito sa Matthew chapter 1. Okay? Matthew chapter 1, verse 8 up to verse 11. Okay? Matthew. Okay? Hindi yata 8 yun. Matthew. Okay. Sorry po, sa ano po tayo pala? Sa Luke. Basahin natin Luke. Okay? Luke chapter 1. Verse 8. No? Dito po yata yan sa Luke. Kung hindi tayo nagkakamali po. Luke chapter 1. Verse 8.
up to verse 11. Okay. Di yata po, no? Ano sabi ko kanina? Luke chapter 1, ano? To verse 8. Okay, hanapin po natin, ha? Dali po, ha? Meron po tayo ditong word po kasi na, tinatawag po na great joy, no? Na dapat po tayo ay magalak, no? Sa kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Great joy. Okay. Nawala yata. Verse 11. Chapter 1, verse 11 ba yan? 11 Pastor. 11 po. 11 po. Okay. Tingnan po natin, ha? Chapter 'Di po tayo alis hanggat di natin nakita. Okay. Ito po. Oo, ito po yun. Great joy. Oo, great joy. Matthew 2:10. Matthew chapter 2 verse 10. Sige po. Kita natin yung kagalakan po nila nung pinanganak po, yung tagapagligtas po, yung ating Jesucristo, no? 8 to 11. Okay? Chapter 2 verse 8 to 11, no? Okay. Sabi po dito sa wikang Tagalog, Matthew chapter 2, at sinugo niya sila sa Bethlehem. Okay? At nagsabing humayo kayo, ang nagsugo po nito si Herodes, no? Sa mga pantas, humayo kayo at maghanap ng masikap para sa maliit na bata. At kapag nasumpungan ninyo siya, ay sabihin ako muli upang ako nawa ay makapunta at sambahin din siya. No? Napupunwari pa si Herodes, no? Verse 9, nang narinig nila ang hari, sila ay lumisan at narito ang bituin na nakita nila sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang ito ay dumating at tumigil sa tapat kung saan ang maliit na bata ay naroon. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Nakita nila yung bituin, mga minamahal. Kaya kinanta natin kanina, ano po yun? Beautiful Star of Bethlehem. Verse 10, na makita nila ang bituin, sila ay nagalak ng malubhang malaking kagalakan. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Tingnan niyo po, no? At nang makarating sila sa loob ng bahay, ay nakita nila ang maliit na bata, ang ating Jesucristo, na kasama ni Maria na kanyang ina, at nagpatira pa at sumamba sa kanya. At nang mabuksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inhandog nila sa kanya ang mga kaloob, ginto at kamangyan at mira. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Nakita ko natin na sila po yung nagalak, nakita nila ang ating Jesucristo na pinanganak po, dahil alam po nila yung pantas na ito, mga pantas na ito, na isinilang na ang
ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo. No, tandaan po natin, ang pantas na ito, hindi po ito si Melchor, si Gaspar, at saka si Baltasar. Hindi po yon, no? Hindi totoo po. Huwag po tayo maniwala noon sa mga nakagisnan po natin. Wala pong pangalan. Ang sa Biblia, sinasabi po dito, wise men, no? Mga matatalinong tao ng ating Panginoon. Okay? Mga pastol sila, mga kapatid, mga wise men po sila. Kaya dito, nung kanila po'y nakita, ang bituin, sinundan nila, sapagkat alam po nila na pinanganak ang ating tagapagligtas, na ating Panginoong Kristo. Nung sila po ay dumating, nakita nila, ano ang kanilang reaksyon, mga kapatid? Nagalak po sila ng matinding kagalakan sa kanilang mga puso. Tayo din po ba nagalak na pinanganak ating Panginoong Kristo? Tayo po ba nagalak na tayo tinubos ng ating Panginoong Kristo? Amen. Nagalak din po dapat tayo. Pagkatapos na sila nagalak, anong ginawa nila? Sumamba sa ating Panginoon. Amen po? Ganon din po yung ginagawa natin ngayon. No? Ng kagalakan natin sa Lord, tayo din ay sumasamba sa ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, meron ba silang handog sa Panginoon? Meron silang handog. Yung mera, yung pabango. Tama po? Oh? Ano pa po yung kanilang handog mga kapatid? Ay ginto, no? Kasi marami silang ginto during the time mga kapatid, no? Pagka sa ang binigay nila sa Lord, yung pinaka-the best sa kanila, tama? Okay? So pinaka-the best sa kanila, ang ibinigay nila sa ating Panginoon. Kaya ganun din po ang ating paglilingkod sa Lord, pagsamba sa Lord. Kaya binibigay din natin yung best natin sa Panginoon. Una, ang best po natin, yung ating sarili. Amen po? Ang ating sarili, nahandog natin sa Lord, sa ating pagsamba na buhay, kaaya-aya, sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So, ganun po ang ating pagsamba din sa ating Panginoon. So, walang pagkakaiba. Kaya po, ay malinaw, the great joy was exceeding and worship Jesus, mga kapatid. Kaya po, ito ang kabuuan ng kapanganakan po ng ating Panginoong Kristo. At uulitin ko po, ang ating Panginoong Kristo ipinanganak hindi December 25. Amen? Pastor, di kailan? Si Lord nakakaalam doon. Amen po? Kasi wala pong sinasabi sa banal na kasulatan kung kailan po siya pinanganak. Walang exact na nakatala sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya kung wala sa banal na kasulatan, dapat huwag tayong magdagdag. Tama? Huwag din tayong magbawas. Kasi delikado po sa harapan ng ating Panginoon. Kung ano lamang po nakasulat, yun lamang po nakasulat. Pero sa ating paglilingkod na ito, meron pong warning ang ating Panginoon na dapat po natin makita. Ano pong warning ni Lord? Colossians chapter 2, no? Sa conclusion na po tayo, mga kapatid. No, Colossians chapter 2. Ano po ang warning ni Lord, mga minamahal? No? Ito pong warning ni Lord. No, sabi ni Lord, mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng filosofiya. O, di ba? No, marami